Welcome sa ating Wednesday Word. Sa ngayon, kung mapapansin ninyo, ang mga bansa ay labanan ng labanan. Alam nyo, ang kadiliman ay patuloy na pansamantala, na parang siyang nananalo. Parang siyang pansamantalang naghahari. Pero sa dulo ng kwento, sabi nga, God has the final say. Ngayon, ang gusto kong pag-usapan natin dito ay bakit parang madilim ang paligid? Ang papasko para ang dilim ng kapaligiran, lalong-lalo na ngayon, no? Kasi meron tayong mga binanggit na politiko na meron na namang mga bagong kakasuhan ni-refer ito ng yung ICC, no? At sila nga ay naghahanap ng mga matitibay na ebidensya para itong mga taong involved sa flood control, mga kickbacks. Grabe, nagpakasasa sila ng husto. Samantalang ang mga Pilipino ay binabaha at kung makikita niyo yung mga buhay ng mga nasalanta, hindi lang pananim, mismo nasirang buhay, ay grabe ang nangyari. Kaya nasaan ka, Lord, sa mga panahong yan? Lord, Lord, nasaan ka po? Bakit hinahayaan mo itong kasamaang nangyayari sa aming bansa? Lord, nasaan ka po nung pinagsasamantalang kami nitong mga politiko sa flood control? Sila na mga hayok sa kayamanan. Silang mga sakim sa kabandang bayan. Nasaan ka, Lord? Bakit ito nangyayari? At hindi pa yon pagka pa na-involve pa ang pamilya mo, isa may personal na problema kayo sa pamilya, may sakit si papa, biglang nagkasakit si mama, biglang nalaman mo yung kapatid mo ay nabuntis. Oh Lord, ba't ganito? Anong nangyayari sa aming pamilya? Kaya nga kumisan ay makapagtatanong ka talaga sa Panginoon, lalong-lalo na kung ikaw ay mismong ikaw ang nakakaranas. Minsan may mga tao na hindi alam pinagdadaanan mo pero kung ikaw ay insultuhin, kung ikaw ay imarites, ay ganun-ganun na lang. Kung baka yung kadili mo makikita mo sa mundo, misa pumapasok sa loob ng pamilya. Bakit si Lord ay pinapayagan na mangyari ang mga bagay-bagay na unpleasant para sa iyo? Unpleasant para sa ating lahat. Lord, why? Lord, why? Lord, bakit po ito nangyayari sa amin? Kaya ngayon, ang puhunan mo na lamang para manatili kang nakatayo, ang puhunan mo na lamang para manatili kang ikaw ay matagumpay, ay yung alam mong ikaw ay Kristiyano at anak ng Diyos. Yun lang. Wala nang iba. Kaya mga kapatid, pag-uusapan natin ngayon ay yung defeating darkness. Ito yung talunin natin, talunin natin ang kadiliman ng kaliwanagan. Can you really defeat darkness? Yes. Sabi ni Lord, you are the light of the world. Ikaw ang ilawan ng sanlibutan. Pwede ba? Ano ba ang pwede mong gawin para mapaglabanan mo, mapagtagumpayan mo ang kadiliman? Paano ang kaliwanagan na nasa iyo ay pwedeng magtagumpay laban sa kadiliman na nasa mundo? Matthew 5:11 to 16. Blessed are you when people insult you. Kita niyo na? Matthew 5:11 to 16. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. You are salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Yan. So dito, gusto kong isipin ninyong mabuti na si Jesus na nagsabi niyan, mapalad kayo kung kayo'y dumaranas ng mga pang-insulto, panunuya, kung kayo ay mga sinasaktan, sinasabuhan ng kung ano-ano, falsely accuse you, inaakusahan kayo ng mali. Sabi niya, your Father in heaven knows it, and great is your reward in heaven.
Tapos sabi niya, huwag mo kalimutan, ikaw ay salt of the earth. At sinabi niya rin, you are also light of the world. Ang salt of the earth, sabi niya, kapag yun ay nawala na yung kanyang panlasa, yung asin, wala na itong gamit, kundi tinatapon na lang ito at yunuyurak-yurakan ng mga tao. Pero ang light of the world, yung liwanag, sabi niya, ito ay napapansin. Walang nagsisindi ng ilaw para ilagay ito sa ilalim ng takalan. O kaya ang isang city na nasa burol ay hindi pwede hindi siya mapansin. Ganon din kayo, sabi niya. Kayo yung mga ilaw ng sanlibutan. Sabi niya, kaya nga ipakita ninyo ang inyong mabubuting gawa upang ang mga tao, sabi niya, ay matutong magpuri sa Ama dahil sa mga nakikitang magagandang bagay sa inyo. So yun ang sinasabi ng Bible. So dito, yung darkness can be defeated. Kaya huwag mo iisipin na ang darkness ay mananatiling ganyan. Na kung nakakaranas ka niyan, ay para bang sa tingin mo ikaw yung pinagsasamantalahan. Hindi. Darkness can be defeated. At yun yung ating pag-uusapan dito. Talaga bang ang darkness ay pwede ba talaga itong mapagtagumpayan ng mga Kristiyano? Yes. Sabi ni Rowling, ang kadiliman ay pwedeng mapagtagumpayan kung meron lamang taong magsisindi ng ilawan. Ano ibig sabihin? Alam niyo tayo mga Kristiyano, kung minsan nakakalimutan natin that we are Christians. We tend to forget that we have power in the name of Jesus. Sometimes nakakalimutan natin na meron kang kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Nakakalimutan natin na by faith, kay Lord, walang imposible. Alam natin na bilang anak ng Diyos, ikaw ay mayroong access sa lumikha ng langit at ang lupa. Walang hindi pwedeng makalapit sa Diyos Ama basta't alam niyang siya'y tinubos ng kanyang anak na si Jesus. We have the access to the Father. Ngayon, ang tanong ay ganito. Sabi ng Bible, you are light of the world. Paano mapagtatagumpayan ng Kristiyano ang kadiliman? Number one, sabi ng verse 16, sabi niya, in the same way, tinan nyo ha, let your light shine before men. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father which is in heaven. Ang maunang-unang makikita nyo dito na kaya katinawag ni Lord na ikaw ay ilaw ng sanlibutan, ito ay isang sayo ay inaasahan ng ating Diyos na makapangyarihan. Number one, expecting. Inaasahan sa iyo ni Lord na yayakapin mo ang sinasabi ng banal na kasulatan na ikaw ay ilaw ng sanlibutan. Kumbaga, expect mo na yan na kailangan mong ipakita ang mabubuting gawa. Bakit sinabi ni Lord yun? Alam nyo, kapag minura mo rin, walang liwanag doon. Kapag sinabi nila, pag binato ka ng bato, batuhin mo rin ng tinapay. Pero, yung iba, binabato nga ng tinapay, pero yung tinapay nasa garapon. Kaya pag binato ka ng bato, batuhin mo ka ng tinapay. Pero wag yung nasa garapon, ha? Wag yung nasa garapon. Bihira naman. Walang liwanag doon makita. Alam niyo, nung ako nung bago akong Christian, kasi nga sa campus ako na born again, pag tinawag kaming charismatic, kasi charismatic nga kami, ang tawag sa amin nung charismatic, pag tinawag kaming charismatic, ay nagagalit talaga ako doon. Kaya minsan, mas malutong pa yung balik ko na mura doon sa mga nang-aasar sa amin. Pero pinayuhan ako ng aming Bible study leader, okay kang ganyan. Walang liwanag dyan. Wala akong makitang liwanag dyan. Kaya nga, tayo bilang Kristiyano, kailan ba na ipapakita ang liwanag? Sige nga, ang liwanag na ipapakita kapag mayroong madilim. Pansinin nyo yung sinabi ng Bible sa verse 11. Samahan nyo ako ha, verse 11. Blessed are you. Tingnan nyo mabuti ha. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me.
Sabi, mapalad kayo kapag kayo ay iniinsulto ng dahil sa akin, tinutuligsa ng dahil sa akin, nagsasabihan ng mga masasakit na salita ng dahil sa akin. Ngayon, tayo pag ininsulto, pag pinagsalitaan ng pangit, nalaman mo minamarites ka, hindi tayo pumapayag doon, pumapalag tayo. Hindi tayo pumapayag, pumapalag tayo. Ngayon, sabi ni Lord, iyan yung time na ipakita mo yung liwanag. Kaya anuman ang sinasabi sa Christians, hindi naman para tayo ay pumayag na tayo pagsamantalahan, pero tandaan nyo, tayo ay pinagsabihan ng Diyos ng kaliwanagan na tayo ay mga ilaw ng sanlibutan. Sa mga panahong binubwisit ka, sa panahong ginagalit ka, sa mga panahong maraming sinasabi sa iyo o binibintang sa iyo, doon kailangan yung liwanag. Kaya sabi ni Lord, let your light so shine before men to see your good works. Ibig sabihin, kahit may insulting, kahit mayroong persecuting na nararanasan ka, ang inaasahan sa iyo ni Lord is good works. Ang inaasahan sa iyo ni Lord ay magagandang bagay na igaganti mo sa mga gumagawa noon. Kaya ang inaasahan sa atin, yung expected sa atin, ay yung magpakita ng kaliwanagan. Kaya pag minura ka at minura mo din, walang liwanag doon. Meron kasing isang miner, alam niyo yung miner, nasa loob sila ng kuweba habang siya ay nagpipiko. Nagpipiko. Mga miner sila eh. Meron pala sa kanyang lihim na may galit. Meron sa kanyang lihim na may galit doon na naiinis sa kanya tuwing mag-share siya ng Word of God. One time, nakatalikod siya, walang kagatol-gatol na tinawag siya. Tapos paglingon niya, sinalubong siya ng sapok. Sinapak talaga siya sa pisngi. Sinapak siya. Pagsapak sa kanyang ganun, bagsak siya. Alam niyo na nakakaawa itong Kristiyanong to. Pero alam niyo, sinagot ng Kristiyanong to na sinapak. Tumayo at sabi niya, kahit sinapak mo ako, mahal pa rin kita. Wow, ganun ang kanyang sagot. Sabi niya, even if you'd hurt me, I still love you. Sinabi niya yun. Kayo, kaya niyong gawin yun? Yung sinapak ka, tapos sabi mo, Brad, I still love you. Alam niyo yung taong yun? Nagulat sa kanya. Mamaya ko kukwento kung ano ang naging resulta nun. Tapos ang sabi niya lang, kahit sinaktan mo ko, mahal pa rin kita. Kristiyano yun eh. Alam niyo, hindi tayo inaasahan ng Panginoon na magre-retaliate, na gaganti sa mga masasamang gawa na ginagawa nila sa atin. Kung hihiramin ko yung Romans chapter 12 verse 21, ano sabi ng Bible? Overcome evil with good. Sabi niya, pagtagumpayan nyo, gawan nyo ng mabubuti ang mga taong gumagawa ng masama sa inyo. Kumusta ka? Do people in your school see the light in you? Do people in your office, in your workplace, do they see a light in you? O mabait ka lang sa church pero palamura ka sa office? O mabait ka lang sa church pero ang galing mong bumigkas ng mura sa school? O magaling ka talagang mabait ka lang talaga sa church pero pagdating sa bahay, grabe, lagi mong inaaway ang iyong nanay? Mga kapatid, defeating darkness is possible kung alam mo lang sana ang iyong katatayuan sa Panginoon. Dito, sabi natin, expected, sabi ni Lord, sabi niya, blessed are you if you're experiencing insults. Kung ikaw ay nakakaranas ng pang-insulto, pag-uusig, o nakakaranas ka ng mga false accusations, ang sabi ng Bible, mapalad ka. Ngayon, 11 yun, pagdating sa 16, so, let your light so shine before others. Kaya pag mayroong ganon, ito yung time. Ito yung time na sinasabi ni Lord, kailangan magpakita ako ng liwanag. Alam niyo, minsan, nahihiya nga ako kay Lord eh.
Pag ngayon nasusungitan ko yung crew sa Jollibee, yung crew sa Pizza Hut, siya nainis ako sa ugali ko. Minsan yung bang, ang dali ko mainis sa mabagal. Pag wala pa yung order ko, parang sabi ko, Lord, baguhin mo ako. Pangit eh, walang liwanag dun eh. Yung sisitahin ko yung crew, ano, magbo-bossing-bossing ka, tapos kala mo kung sino ka. That is one of my weaknesses. Kaya nahiya ako kay Lord kumisan, Lord, sorry po, patay yung ilaw ko. Lord, sorry po, pundido yung ilaw ko. Kumusta ka? May liwanag ba sa'yo nakikita sa trabaho nyo, sa office nyo, sa school nyo, sa work nyo, sa bahay nyo? Tandaan mo ha, expected ni Lord, let your light shine before men. Gusto niyang paliwanagin mo ang iyong ilawan sa kabila na may mga nang-iinsulto sa'yo, may mga umaaway sa'yo, may mga nagmamartis sa'yo, may mga nanunuligsa sa'yo. So let your shine before men. Let your light shine before men. Expected. Paano kung walang makita sa atin si Lord? Di wala tayong gamit. Hindi natin nailapit yung tao sa Panginoon, kundi naitaboy natin yung tao. Doon ba ngayon makakarinig ng akala ko ba born again ka? Akala ko ba Christian ka? Akala ko ba... Alam niyo, nung ako ay nagtatrabaho pa sa Valenzuela, sa Rami Textiles Incorporated. Diyan sa may Bagbagin, Valenzuela. Alam niyo, pag-graduate ko nung high school, diyan agad ako napasok. Tapos, alam nilang lahat, Christian ako doon. Kaya lang alam niyo, pagka mga break time, minsan yung mga ibang empleyado, umpuk-umpukan, di ba? Kumakain, umpuk-umpukan. Minsan may mga green sila na jokes, mga green jokes. Tapos nagtatawa na sila. Alam niyo, minsan, sumali ko sa green jokes nila. Alam niyo, hindi sila natuwa. Binalikan ako. Akala ko ba born again ka? Ba't ka ganyan magsalita? Grabe, kaya naman talaga ako. Gusto ko lang maging in sa kanila. Nag-joke din ako ng green. Imbis na akala ko ay tatawa sila dahil sumabay ako sa kanila, pangit ang resulta. Sabi sa akin, kala ko ba born again ka? Kala ko ba Christian ka? So dito gusto ko lang mga kapatid sabihin sa inyo na hindi tama eh. Lalo-lalo na tayo mga born again. Meron silang expectation sa atin na gagawa ka talaga ng mabuti. Magsasalita ka ng tama. Maging si Lord. Kapag dumadanas ka ng mga persecutions and everything, inaasahan ko sa iyo, ang iyong ilalabas ay mabuting gawa. Let your light so shine before men. Sabi niya sa 16. Kaya expected. Okay? So, defeating darkness. Number 2, sa defeating darkness, ito yung tinatawag ko na attracted. Alam mo ba, kapag nagliliwanag ka, marami ang nakakapansin sa'yo. Nung ako ay na-born again, yung seryoso pagkaka-born again ko, ibig sabihin kasi nga, alam mo, pag bago kang born again, ganun-ganun ka, hindi ka pa matino eh. Nung tumino na ako sa pagiging born again ko, napansin yun ng nanay ko. Una nakapansin yung nanay ko, ba, ang anak ko naghuhugas na ng pinggan. Ba, yung anak ko naghuhugas na ng pinggan Noong una kasi, umiiwas ako pagka meron kaming Bible study malapit sa bahay namin. Hindi ako naghuhugas ng pinggan. Ayokong malate sa Bible study eh. Nung pinagsabihan ako noon ng nanay ko, anak, pag born again, hindi na marunong maghugas ng pinggan. Nahiya ako. Kaya kinausap ko yung pastor ko, sabi niya, mali ka naman kasi. Ayusin mo yung mga trabaho mo sa bahay. Huwag mo sinasangkalan lagi yung cell group, yung Bible study, para hindi mo magawa yung gawaing bahay. Kaya anong nangyari? Sabi niya, gawin mo muna yung mga gawain mo bahay, tsaka ako mag-church, okay, mag-Bible study. So, yun na ang ginawa ko. Sinunod ko yung pastor ko. Ayun, napansin na ng nanay ko. Kaya pag nag-uusap sila ng tatay ko, naririnig ko, alam mo, yung anak mo ang laki na ng pagbabago. Maaga na gumigising yan, nag-iigib ng tubig, pinupuno ko yung 3 drum, sa poso yun. Tapos napapansin ko yung nanay ko, natutuwa siya sa akin. Alam mo ba ang Kristiyanong nagsasabing siya'y born again at hindi napapansin ang ilawan na nasa kanya, nakapagtataka. Kaya pag sinabi mong born again ka, sa totoo lang, hindi mo kailangang magsuot ng t-shirt na nakalagay I'm born again. Sa kilos lang, sa pananamit lang, makikita na kung ikaw ay talagang may takot sa Diyos. Di ba ang mga lalaki, pagka nagpolo yan, bukas yung dalawang
butones dito, nakabukas na ganyan, pamacho, tapos yung ilalim lang ang medyo isasara. Ganun eh. Pero pag ikaw ay naborn again, hindi ka na ganun eh. Nag-iisip ka na ng pananamit mo, nakalulugod ba ito sa Panginoon? Hindi ba ito nakakaya sa aking mga kapwa Kristiyano? Nag-iisip ka eh. Ngayon, bakit ko sinabi na attracted? Tingnan niyo ang sinabi ni Lord. Verse 14. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Sabi niya, ikaw ay ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na nakatayo sa isang burol ay hindi may kukubli. So, mapapansin, sa gabi, ang isang bayan na nakatayo sa ibabaw ng burol, mapapansin bakit? Dahil sa mga ilaw. May liwanag dyan, may ilaw dyan. Aba, mapapansin yun. Kasi ganun ang Kristiyano. Bakit napapansin yung ilaw? Napapansin yung ilaw kasi nandun siya sa madilim. Kung ang ilaw man niya ay torch o kaya gasera, mapapansin kasi nasa dilim. Mapapansin din siya kasi nga, kung ang ilaw niya ay electric, katulad sa atin, electricity yung gamit natin, mapapansin din yun dahil sa ilawan. So ang isang Kristiyanong naliliwanagan ay kapansin-pansin sa kadiliman. Kaya yung madilim na-attract sa'yo. Kaya mapapansin mo, parang lagi na lang ikaw ang napapansin. Kasi nga, may kakaibang liwanag sa'yo. Pansinin mo yung nakakasalubong mo sa kalsada. Madilim yung street, pero may makakasalubong kang lalaking naninigarilyo. Di ba yung sigarilyo nga, gumagalaw-galaw yung kamay yan eh. Mapapansin mo yun sa dilim. Ang Kristiyanong nagsasabing siya ay naliliwanagan, ito ay kapansin-pansin sa kadiliman. Ang Kristiyano, hindi kailangan magsalita ng I'm born again. Hindi niya kailangan magpatugtog ng puro worship song sa YouTube para lang masabing born again. Hindi niya kailangan lagi magdala ng Bible at merong nakasulat na Holy Bible para malaming ikaw ay born again. Sa kilos mo lang, sa pananalita mo lang, sa pag-uugali mo pa lang, people are getting attracted to you. Bakit hindi ka tumatawa pag may mga joke na green joke sa office? Bakit hindi ka nakikiinom pag ang mga kaibigan mo ay nag-iinuman? Napapansin nila yun. Kasi ikaw ay nasa kadiliman. Kaya ang sabi nga ng Bible ay walang sino man na nagsisindi ng ilawan tapos nilalagay sa ilalim ng takalan. Alam niyo yung takalan? Yung bowl? Actually, alam niyo, ang tinutukoy dyan, yung gawa sa kahoy na square, tapos yung ilalim mayroong takip sa ilalim, sa ibabaw wala. Ngayon, hindi mo yung pwedeng ilagay dyan, itaob yun, lagay doon yung kandila o kaya ilaw o kaya gasera. Kasi hindi yun mapapansin. Bakit nag-isindi ng ilaw? Upang maliwanagan ang buong kabahayan. Bakit ka ba nakakilala sa ating Diyos na tumawag sa atin upang ikaw ay magsilbing ilawan sa mga nadidiliman? Kaya nga maraming unbeliever na nakapaikot sa iyo eh. Kailangan nila ng kaliwanagan na nasa iyo. Ano yung number 2? Attracted. People are getting attracted to you when you show the light. Bakit sa office nyo, laging ikaw ang tinatawag pag opening prayer? Bakit pag may mga events sa inyo, ikaw ang naaalala nila para sa opening prayer? Kasi they see a light in you. May liwanag kang daladala. Kaya huwag ka mag-iisip na mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat habang ginagawa mo ito, ang ating Diyos na makapangyarihan ay natutuwa sapagkat ikaw ay nagiging liwanag sa sanlibutan. So dito, kaya mong talunin ang kadiliman kapag lumapit na ang kaliwanagan. Gawin nating literal. Pag blackout, pag sinabing blackout, gabi. Pag brownout, yung walang ilaw sa araw. Pag blackout, gabi, mag-flashlight ka lang. Flashlight lang, wag na yung kandila. Flashlight. Lagay mo sa kwarto, buksan mo. Di ba tumatakbo yung dilim? Tumatakbo yung dilim. Ang natitira yung liwanag. Kaya yung kaliwanagan na nasa iyo, kaya niyang patakbuhin, papalayo yung kadiliman. Kaya isipin mo mabuti, ha? Isipin mabuti. Bakit marami ang nakapapansin sa iyo? Kasi they see a light sa buhay mo. Kaya mga kapatid, ang pagtatagumpay laban sa kadiliman
ay yung tinatawag natin na pagpapakita ng kaliwanagan. People are getting attracted to your life. Lalong-lalo na pag nakita niya, ikaw ay yung taong family-oriented, isa kang tatay na nakikita nila paano mo minamahal ang pamilya mo, inaalagaan ang anak mo. People within your office, kung minsan napapansin yun. O ikaw naman ay isang single. Napapansin nila yun kung paano mo itrato ang kapwa mo single sa office, sa work, sa school. Napapansin nila yun. At yung pagdating ng break time, hindi ka agad kumakain, nagpe-pray ka. Napapansin nila yun. Kaya nga, tandaan mo, you can defeat darkness kasi nga, yung una natin, tandaan mo, expected sa'yo ni Lord ang magpakita ng kabutihan upang ang mga tao ay magkaroon ng kaliwanagan. So, hindi lang expected, kundi they are attracted. Attracted sila sa iyo. Napapansin ka nila. The way you talk, the way you share things, pagka hindi office hours, nakakapansin sila, nakakaiba sa iyo. Attracted sila yun sa iyo. Tandaan nyo ha, ang Kristiyanong totoong naliliwanagan, maraming nakakapansin. Huwag lang yung i-claim mo na I'm born again. Tapos, ang ginagawa mo, hindi mabubuting gawa. Kaya ngayon, ang liwanag na inaakala mong nasa iyo ay kadiliman pala. Sabi ng Bible, expected. Number 2, attracted. Tandaan mo, dapat merong ma-attract sa iyong liwanag na taglay-taglay. Pag wala ka bang naaakay na Kristiyano na na-attract sa buhay mo, you ask yourself, why? Why some are not being attracted with my Christian life? May mga bagay ba akong hindi mga tama na ginagawa? May mga mali ba? O bakit wala akong liwanag ba na naisishare? Wala ba sila sa aking nakikitang mabubuting gawa? Tandaan mo, kung ikaw ay totoong naliliwanagan, maraming nasa kadiliman na ikaw ay lalapitan. Pangatlo, so hindi lang yung sinasabi natin na expected at attracted. Number 3, yung delighted. Delight. Ibig sabihin, yung mga tao natutuwa sa iyo. Pag sinabing delighted, it's showing great pleasure. Yung sobrang katuwaan nila sa iyo, yung sila ay naaaliw sa iyo, kahali-halina ka, masarap kang kausap, ikaw ay nakapagpapalakas ng kanilang mga espiritu, ikaw ay magaling na encourager, ikaw ay mahusay na tagapagpalakas ng loob. Kumbaga, they love being surrounded with you. Kumbaga, gusto nilang laging nandiyan ka. Ang sarap mong pakinggan. Hindi mo napansin, minsan yung mga tao, pag nagsasalita ka, nakapangumbaba na lang, pinakikinggan ka. They love what they hear. Kasi they are delighted. Why? Sabi ni Lord, sabi niya, sabi niya, let your light so shine before men that they may see your good works. Pag nakita yung good works, ano magiging resulta? They will glorify your Father which is in heaven. Matututo silang tumawag sa Diyos, matututo silang sumampalataya sa Diyos, matututo silang maniwala sa Diyos because of your life. You are influencing them with your light. Tuloy sila ngayon nagiging makadiyos na rin, natututo na rin magdasal, natututo na rin manalangin, because they are being delighted to you. Naaaliw sila sa buhay na meron ka. Kaya sabihin na, uy, ano ba sikreto mo? Uy, bakit ang saya-saya mo? Parang hindi kita nakita nalulungkot. Alam mo, mag-uusap sila yan. Alam mo, si sister, si brother, yan, yung board again na yan. Alam mo, parang hindi ko pa nakita ang nalungkot yan. Pero alam mo, may mga problema yan. Alam mo, nakakwento ako, marami rin pala pinagdadaan. Pero alam mo, nakakatuwa siya, no? He always smiles, she always smiles. Why? Because of the light in you, because of the Christ in you, people are getting delighted to you, not only attracted because you are showing to them the good works. Yung resulta ng good works, they will glorify. Yun yung delighted. Kaya pag tinignan mo mabuti ito, sa iyong buhay Kristiyano, am I? You ask yourself, ako ba, ay nakaka-influence ng mga taong natututong magdasal? Nakaka-influensya ba ako ng mga tao na ang resulta, natututo silang lumapit sa Diyos? Sumasampalataya din sila sa Diyos. Nagbibigay din sila ng panahon para sa Diyos. You ask yourself, sabi ni Lord, let your light so shine before men. Expected yun.
na ilabas mo ang liwanag na nasa iyo, bunga na pagkakakilala mo kay Kristo. And then, let your light so shine before men. Alam niyo, ang liwanag ng isang bayan na nakatayo sa burol ay kapansin-mansin. It cannot be hidden. Ang totoong Kristiyano, hindi niya may tatago dahil ito'y nakakapekto sa kanyang pananalita, pagkilos, pananamit, at ginagawa niya araw-araw. So, are there people who are attracted with your life? Malalaman mo kasi pagkatapos ng attraction, yung kasunod yung glorification. Yung nag-glorify nila si Lord. Na-attract sila sa iyo. Ngayon, ang resulta, they will glorify your Father which is in heaven. Doon, dahil sa iyong magandang patotoo, maaakay mo siya kay Kristo. Doon sa buhay na binago na nasa iyo, maaakay mo sila kay Kristo. Kaya isipin mo mabuti, am I being a good influence? Are they delighted with my Christian life? They see a Christ in you. May nakikita silang Kristo sa buhay mo. May nakikita silang kakaiba sa buhay mo. Kaya pag ganyan na nangyayari sa iyo, wow, the darkness inside your office ay mawawala. Yung darkness sa kapitbahay mawawala. Because you are spreading the light. Ang liwanag, pag pumunta sa kwartong madilim, tumatakbo ang dilim. Ito man ay flashlight o kandila. Ganun ka rin. Hindi mo napansin, halos iwasan ka na. Pagka may mga nagjo-joke ng ring, uy, okay maingay, nandiyan si brother, nandiyan si sister, nakakahiya. Ganun na eh. Ganun na. Bakit? Kasi kitang-kita nila yung kadiliman nasa kanila dahil mayroong liwanag na nasa tabi nila at ikaw yun. Kaya mga kapatid, tingnan mo mabuti. How can you defeat darkness? Kaya ang title natin, Defeating Darkness. Pag sinabing defeating, it is in the present tense, continuously doing it. Dapat tuloy-tuloy, huwag kang hihinto sa pagpapakita ng liwanag sa kanila. Makikita yun sa pananalita mo, ulitin ko, pagkilos mo. At lahat ng iyong mga gawi araw-araw, people are looking at you. Alam nyo ba? Alam mo ba? May mga Christian na gusto na mag-give up sa kanilang Christian life. Pero hindi sila nag-give up kasi nakikita kanila eh. Bakit si brother kaya niyang tayuan yung pagiging Christian niya? Alam mo ba, may mga tao gusto na mag-give up sa Christian life. Pero they are being encouraged by you. They are being inspired with your life. Kaya naman consistent, tuloy-tuloy, continuously defeating darkness. Kaya akala mo lang na wala kang naapektuhan, meron. Even our co-Christians themselves are being inspired with your life, are being encouraged with your life. Kaya let's continue defeating darkness by showing the light. Amen? Okay, so ulitin ko ulit ang ating theme, defeating darkness. Ang ating number 1, sabi nga natin ay yung expected. Tanggapin mo na bilang anak ng Diyos, ikaw ay ilaw sa mundo na to. Ikaw ay ilaw sa salibutan. Kaya expect mo na yon. Kasama pang expected mo yung sa mga gagawing pangit ng sinuman, inaasahan ka na gumawa ng mabuti laban sa kanila. Number 2, attracted. People are getting attracted. Sa kabila ng pang-insulto nila, gawin nilang pangit sa'yo, sila ay patuloy na attract sa'yo kasi hindi ka gumaganti. Ituloy ko yung kwento ko kanina. Yung lalaking sinapak yung Christian na minor. Sinapak siya ganoon, bulagta siya. Pagtayo niya, sabi niya, kahit sinapak mo ako, mahal pa rin kita. Alam niyo, nakita sila nung lunch. Binati niya. Nanapak sa kanya. Nakita sila ng gabi, hapunan, binati pa rin niya. Pero hindi pinapansin. Pero hindi siya nagbago ng paugali hanggang sa na-attract itong lalaking to na napak sa kanya. Ano kaya meron dito? Bakit ito hindi ako ginagantihan? Minsan, nakita niya na bago siya kumain, ay nag-pray. At unti-unti siya naging curious. Ano pinagpe-pray niya? Bakit siya nagpe-pray? Marami siyang tanong. Na-attract sa kanyang lifestyle. Pinaliwanag niya ngayon yung gospel. Sinare niya yung salita ng Diyos. At dahil doon, sa kanyang attraction, ang nangyari ngayon, naakay niya. Na-impluensyahan niya yung tao. Yun yung sinasabi natin kanina na delighted. He was delighted. Kumbaga naakay niya yung tao hanggang sa na-born again na din. Nakasama niya. Mga kapatid, ilan na ang na-born again dahil sa klase ng buhay na meron ka?
Ilan na ang mga taong naakay mo dahil grabe ang ugali mo. Hindi ka mahilig sa marites, hindi ka mahilig sa mga salitang pangit, hindi ka sumasama sa mga usaping chismisan, hindi ka sumasama sa mga green jokes, at ipinakikita mo ang iyong kaibahan. Ilan na ang naborn again dahil na-attract sa buhay na meron ka. Mga kapatid, usong isipin nyo na life is too short. Hayaan mong pakinabangan ng Diyos ang liwanag na nasa sa iyo. Binigay ni Lord yan eh. Ang sabi niya, ikaw ay ilaw ng sanlibutan. Kaya ang lahat ng nasa iyong kapaligiran ay dapat maliwanagan. Si Martin Luther King, sabi niya, you cannot drive out darkness with darkness. Hindi mo kayang alisin yung kadiliman ng kadiliman din. Only light can do that.